Para po sa mga gumagamit ng liturgical calendar na mga Christian groups, they call this season as Advent, Adviento. And interestingly, may mga churches ng Foursquare na nagsisimbang gabi na rin sila. So, Adviento. This is a season of penance and repentance para sa kanila, kung kaya't ang kulay ng kanilang simbahan ngayon ay kulay violet. They are repenting for the sins in preparation of the coming of Jesus. Pero sa ating mga Kristiyano, we are not looking backward, but we are looking forward for another Advent, the second coming of Jesus. Amen. Amen. We are looking for that blessed hope, the second coming of the Lord Jesus Christ. Nakakatuwa po na wag nating makaligtaan that we are not dwelling in the past, although the past things are important. But we are looking forward and we are preparing for the coming of the groom. Kaya nga napaganda nung mensahe ng inawit po ng ating choir ngayong umaga, when Jesus comes. We are not looking back nung ipinanganak si Jesus sa sabsaban bilang isang baby, but we are looking forward na si Jesus ay babalik sakay sa mapagtagumpay na kabayo together with His saints, and He will defeat even Satan and death. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. If you have your Bibles with you, kindly open with me in John chapter 15, verses 1 to 8. And we will be reading the Word of God this morning responsively. Hinihiling ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. John chapter 15, verses 1 to 8. Ako po magbabasa sa verse 1, kayo po magbabasa sa verse 2, sabay po tayong magbabasa sa verse 8. This is what the word of the Lord says. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Verse 2. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Verse 4. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you are nothing. Verse 6. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Verse 8 tayong lahat. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Father, we thank you for your word that we will be reflecting this morning. Salamat po sa iyong pagtuturo. Salamat po sa iyong gabay. Salamat po sa iyong biyaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na pong maupo ang bawat isa. This month, we are talking about encountering God in the church. So we have this definition of the church. Tama po ano? The church is not this building. The church is not this organization. The church is the gathering of God's people. Amen.
So ang pagtitipong ito, this is the church. Nanggaling yan sa Griegong salita na ekklesia. Kaya nga sa Tagalog, iglesia. Kasi ang pinanggalingan niyan, Greek word na ekklesia. Ang equivalent ng ekklesia ngayon ay barangay assembly. Si kapitan magpapatawag ng meeting para pag-usapan ang isang proposal, pag-usapan ang isang issue sa barangay, pag-usapan ang isang ordinansa na kanila pong ginagawa o nais gawin. Kaya nagpapatawag ng barangay assembly. Kasi ang salitang ekklesia ay nanggaling po sa direct democracy ng Atenas noong mga panahong yon. Noong unang panahon, may mga city-states sa Greece at isa sa mga city-state na yan ay Athens. At ang gobyerno sa Athens ay direct democracy. Dito sa Pilipinas, we have representative democracy. Gusto sabihin, ang nagde-decide sa Pilipinas, yung ating mga representatives, believing that these representatives truly represent the will of the people. Tama po ano? Naniwala tayo na si congressman, si Sangguniang Bayan member, si Sangguniang Panalawigan member are representing our concern, representing our issues, representing our interests, and not their own interests and concerns and issues. Kaya nga tinatawag natin sila that they are our representatives. Pero sa Athens, hindi ganon, hindi sila representational. It is a direct democracy. So every qualified member of the state are deciding on certain matters. Kaya nga kung sila po ay magde-decide, magpapatawag ang kanila pong inilagay na hari, and this is known as ekklesia. Kaya ang ekklesia, meron siyang disciplinary power. Familiar kayo sa term na ostracize. Sino po ang familiar sa term na ostracize? Taas ang kamay. Ostracize. Parang na-ostracize naman ako. Alam niyo yan? Ostracize is yung parang inayawan ka ng lahat. Parang tinaboy ka. Na-discriminate ka. Yan, na-discriminate. Ay, hindi pala kayo familiar doon sa ostracize, so sorry for that. Hindi ko na lang, itutuloy ko pa ba itong kwento ko sa ostracize kasi parang hindi nyo alam yung term na ostracize. By the way, every time na sila po ay nagtitipon as ekklesia, kumukuha sila ng mga broken na mga pots. Broken pots. Broken na burnay, broken na, ano ang tawag dyan sa gawa sa luwad, gawa sa clay, palayok, broken na palayok. Ang tawag doon sa broken na palayok ay ostraka. Ngayon, nung unang panahon wala naman silang papel. So doon sila sa mga basag na palayok nagsusulat. So ang ginagawa nila sa mga basag na palayok, isusulat nila yung the most unwanted member of the barangay. Yan, halimbawa, isusulat niya doon. Most unwanted member ng kanilang city-state. Tapos, ang may pinakamaraming ostraka, yung broken na palayok, ang tawag ay ostraka, ang may pinakamaraming vote na na-cast sa pangalan noong member noong city-state na yon, siya yung palalayasin sa kanilang community. The most unwanted member of the city-state. Kaya nga, na-imbento yung English term na ostracize. Kasi nanggaling yun sa word na ostraka. At nangyayari lamang ang pag-o-ostracize ng isang tao during the ecclesia, the city-state assembly. No? So, ganun ka-powerful yung ecclesia.
Kaya sinabi ng ating Panginoon, if you have an erring brother, kausapin siya ng isa. Di ba? Pag nagkamali yung isang kapatid natin, kakausapin ng isa. Pag hindi pa rin siya maniwala doon sa kumausap sa kanya, patatawagin yung mga elders, ang mga elders. Kung ayaw pa rin niyang maniwala doon sa sinabi ng mga elders, anong sinabi ni Jesus? Dadalhin na sila sa church. Dadalhin na sila sa eklesiya. Pag hindi pa rin magbago, treat them as unbelievers. So yun ang disciplinary power ng eklesiya. Very powerful ang eklesiya sa kontekstong yaan. Noong first Sunday, si Brother Ron po ay napaganda yung topic na kanya pong tinalakay patungkol sa bagay na ito. At napagandang maalaala po natin that if we are real Christians and we are real followers of Jesus, we should belong to His church. Amen. Amen. Dapat tayo po'y kabilang sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. Because outside the church of Jesus Christ, there is no salvation. Sa labas ng iglesia ng ating Panginoon, walang kaligtasan. Sapagkat iisa lamang ang iglesia at iisa lamang ang kanyang katawan. At si Jesus ay namatay para sa kanyang katawan. Walang iba kundi ang iglesia. Pero medyo napakalawak na discussion yung konseptong yan. It is because we are dealing with two entities. Pag sinabi po nating church, it can mean the invisible church. Pwede bang sabihin natin, invisible church? Ano ba ang gustong sabihin ng invisible? Hindi nakikita. Tingnan nyo yan yung inyong mga katabi. Nakikita nyo pa ba? Nakikita nyo ano? So that is the visible one. So when we say invisible church, this refers to the universal church of Jesus Christ. Universal Church of Jesus Christ. Ano ba ang gusto sabihin ng universal? Di ba mayroon tayong charger na ang tawag ay? Di ba pag meron kang universal charger, kahit anong klaseng cellphone, pwede mong i-charge? Tama no? Pero pag ang charger mo ay Type-C, saan mo lang siya pwedeng i-charge? Type-C lang na cellphone o na port. Pag sinabi nating universal, this is the whole church of Jesus Christ. Regardless of time, location, race, and identities. Yan ang universal. Kaya nga siya ay invisible. Bakit? Sapagkat this universal church is composed of all persons who believed in the Lord Jesus Christ. Pag sumampalataya ang isang tao kay Jesus, siya ay kabilang sa iglesia ng Panginoong Jesus. Amen. Ang sabi sa John chapter 1, if you accept Him as Lord and Savior, you are given the right to be called children of God. Binigyan kayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. So regardless of kung saan ka man nakatira, doon ka man sa kabundukan, doon ka man sa patag, sa syudad ka man, o dito sa lugar na halos hindi kilala, if you believe in the Lord Jesus Christ, and if you have put your faith in the Lord Jesus Christ, then you belong to His church. Yan yung church na hindi nirerehistro sa Securities and Exchange Commission. It is because the real church of Christ do not require any government recognition. Amen. Actually, ang nagpe-persecute nga ng mga churches, ng mga Christians noong panahon, gobyerno. Yung mga Kristiyano, tinatali sa poste, pinapaliguan ng oil, at sinisilaban. Sa panahon ni Nero, ang mga Christians noong unang panahon ay parang
cockpit arena. Di ba? Parang cockpit arena sila. Sila yung nag-i-entertain sa mga tao. They are entertaining people by their death. Dinadala sila sa, ano ba ang tawag doon sa mga, sa lugar na yon? Coliseum. Dinadala sila sa Coliseum. At doon po sa gitna ng Coliseum, ang Coliseum kasi yan ay lugar ng gladiatorial war. Doon nakipagyera yung mga gladiator. Yung mga gladiator, ito po yung mga alipin na gustong makalaya mula sa pagkaalipin, and they can earn their freedom if they become victorious in doon sa Coliseum. Buhay o kamatayan. Pag ikaw ay mabubuhay at ikaw ang nanalo sa giyera, sa patayan na yon, ikaw ay maging malaya na maging hindi ka naalipin. So ang mga Christians, nilalagay nila doon sa Coliseum, doon sa gitna. At ano pong ginagawa sa kanila? Pinapakawalan yung mga leon. Pinapakawalan ang mga beasts. At silang lahat ay pinapakain, pinapalaban, pinapatay sa mga halimaw. At ang mga tao po'y tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa yung mga tao sa kamatayan ng mga mananampalataya. So the universal church do not require government recognition. It is because the real church only needs the recognition of Jesus. Amen. Ang totoong iglesia po, ang kailangan niya lamang recognition ni Jesus. Hindi ba? Pag tayo po'y humarap sa hukuman ng ating Panginoon, ano ang gusto po nating marinig mula sa Panginoon? Well done, good and faithful servant. Enter thou into your Lord's feast. Hindi ba yun ang gusto nating marinig? Ayaw po nating marinig mula sa Panginoon matapos ang lahat ng ating paghihirap at pagpapagal. Ang sasabihin lamang sa atin ng Panginoon, lumayo ka sa akin na ikaw na gumagawa ng masama. Hindi kita kilala. Wala tayong ibang nais marinig mula sa ating Panginoon, kundi ang kanyang pagkilala, ang kanyang recognition, at ang kanyang pong pagtanggap sa atin bilang kanyang mga totoong anak. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? So, the church is the invisible. That's the first meaning ng church. Invisible, universal. The second meaning ng church ay yung local gathering of people in a certain locality. Ang tawag dyan, local church. Ito po yun. Yung nakikita po natin na ito, this is the local church. That's the second meaning ng church. Pwedeng pakikalabit ang iyong katabi at sabihin sa kanya, salamat kapatid, magkasama tayo. O sabihin mo ulit sa kanya, wala tayong iwanan ha? Walang iwanan. Yan ang local church. Ito yung grupong ito. Now, nakakita ko kasi sa Facebook, sabi nila, itong mga sulpot ng mga simbahan na ito, kailangan ng SEC registration. Lahat naman ng asosasyon, kailangan ng SEC registration para makapag-exercise ng tinatawag natin na legal personality. Tama po yun ba doon, ano? Pag hindi ka SEC registered, hindi ka makapag-exercise ng legal personality. Ano bang gusto sabihin ng legal personality? Ang person kasi, yan yung katabi ninyo, person yan. Tama po ano? Tama po? Person ang ating katabi. Amen. Ano ang gusto sabihin ng person? In legal term, ang person po ay pwedeng mag-transact
ng isang business legally. Kaya halimbawa, si Brother John Best, pwede siyang pumunta doon sa bangko at mag-open ng bank account. Kasi person siya. Tama po yun, ano? Pero kung merong isang tao doon na magsampunta sa bangko at sabi niya, mag-open ako ng bank account. Tapos sabihin niya, anong pangalan mo? Jose Rizal. O hanapan siya ng birth certificate. Hahanapan siya ng kanya pong existence as a person. So hanapan siya ng document para ma-prove niya na siya ay isang person. So pwede siya makapag-transact legally. Pwedeng tumanggap ng donation legally. Pwedeng bumili ng property legally. Pwedeng magbenta ng property legally. Pwedeng magpasok sa isang agreement legally. Tama po ano? Yan ang gustong sabihin ng person. Kaya nagsisek registration ang mga churches, yung mga asosasyon kagaya natin, it is because of that need. Kailangan natin mag-exercise ng atin pong personhood. Kaya sa ibang mga churches, pag hindi po nakarehistro sa SEC ang kalang churches, ang lupa ng church nakapangalan kay pastor. Yung kuryente ng church nakapangalan kay pastor. Yung tubig ng church nakapangalan kay pastor. Bakit? It is because their church do not exist legally. Kasi magiging legal lang ang existence ng grupong yun if they have their SEC registration. So maliwanag po sa atin, ano? Now, as a local church, ito tayo, napagandang maintindihan natin kung ano ang ine-expect ng Panginoon. We belong to the universal church, the invisible church, but we are also committed to our local church. Pwedeng pakisabi po sa inyong sarili, committed ako sa aking local church. Ano po ang local church natin? Ano ang pangalan? So baka ma-confuse kayo kung anong pangalan ng church natin. Now, the church is not merely a gathering of people. But the church is a living community where believers encounter God by abiding together in Christ. Sulitin po natin. The church is not merely a gathering of people, but a living community where believers encounter God by abiding together in Christ. Sa Jesus, may definition ng church. Ang definition ng ating Panginoon ng church ay ganito, where two or three that gather in my name, there am I in their midst. Anong verse yan? Anong verse po yan? Yung verse na yan. Where two or three that gather in my name, there am I in their midst. Sige nga, kung alam po natin, sino po nakaalam ng verse na yon? Wala? Matthew chapter 18, verse 20. Where two or three are gathered in my name, there am I in their midst. Yan ang definition ni Jesus ng church. Kung saan dalawa o tatlo
na nagkakatipon sa aking pangalan. Yan ang sabi ni Jesus. Nandoon ako sa kanilang kalagitnaan. So by that definition of the church, we can infer important principles regarding the church. Una, dapat merong pagtitipon ng mga individual. Pwedeng pakisabi, pagtitipon. Hindi po sinabi ni Jesus, kung kayo'y napakarami. Ang sinabi ni Jesus, 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, nandoon ako sa kanilang kalagitnaan. So there is a gathering of people. So napakahalaga po yung word na gathering. Because in the church, we are gathering. Amen. We are not merely attending, but we are gathering. Alam niyo ba ang diferensya ng attendance, ng pag-a-attend lang at saka sa pag-gather? Kasi pag nag-a-attend ka, you are just present on a certain event. Present ka lang, oh, nandoon naman ako. Pero pag sinabi nating gather, you are actively participating. Amen. Yan ang gustong sabihin ng gather. We are actively participating. Itanong natin ang ating mga sarili, pero wag mo nang iparinig sa iyong kapwa ang iyong sagot. Ako ba ay actively participating sa Ujungan Foursquare Gospel Church? Sa iyong sarili yan, huwag niyong itanong sa iyong kapwa. Sa iyong sarili lang, just for reflection. Am I actively participating sa Ujungan Foursquare Church? Or I am having a safe distance from Ujungan Foursquare Church? Hindi ko nga kilala kung sinong katabi ko. Kasi ang importante, kausap ko lang ang Diyos. Kaya nga ang tawag po ng ating gathering na ito is divine service. Paglilingkod. And when we serve, we are not only serving God, yung lateral, but we are also serving others. Kaya kahit man lang sa pag-smile, huwag naman tayong magtipid ng pag-smile sa ating mga kapatid. Amen! Kasi pag magsasmile ka, you are doing service to your brother and sister. Tama po ba yon? Kahit ang pagsasmile lang, nagsiserve tayo sa ating kapatid. Pero pag mukha tayong nilakumos na papel na ibinabad sa suka, ay nakaka-effect din yun, may epekto din yun sa ating kapatid. Hindi ko po sinasabi na mag-smile-smile na lang tayo kahit malaki ang problema natin. Pero maganda din pong isipin natin when we enter this assembly area, ang isa sa mga isip natin is, sino kaya ang maibibless ko for today? Sino kaya ang mabibless sa buhay ko sa araw na ito? Di ba napakaganda yun? Of course, we understand that the church is also a hospital. Ano gusto sabihin ng hospital? Lugar kung saan dinadala ang mga may sakit. At lahat tayo mayroong sakit. Pero wag nating kalimutan na si Jesus ang manggagamot ng lahat ng sakit. Amen. Pastor, wala talaga akong sakit. Praise God. Pero we should recognize that we have that need of the healer. Kasi hindi lang naman physical ang healing na kailangan natin. Merong spiritual healing, may emotional healing, may mental, psychological healing. Ano pa mga healing na kailangan natin? Lalong-lalo na ngayon, nakatanggap na ang iba ng 13th month pay, nakatanggap na rin ang iba ng bonus, pero pag kinakapa ang bulsa ngayon, may malaking tanong, nasaan na kayo?
Di ba? Nasaan na kayo? Yung pumasok na bonus as a 13th month mamahilin, nilipad na lang ng hangin. Ha? Oo. Kaya parang susurrender na tayo doon sa sinabi ng DTI, kasya na ang 500 sa Noche Buena. Kasi nilipad na ng hangin lahat. Surrender na lang, sige, DTI, tama po kayo. Kasi wala na tayong panggastos. But by the way, we're talking about that. The church is a hospital. Kaya mayroon tayong karamdaman, mayroon tayong sakit na inilalapit sa Panginoon. Pero tandaan din po natin na walang ibang ginagamit ang Diyos para sa kagalingan ng marami, kundi ang isa't isa din. That's why we are called by God to minister to one another. Kaya maging si Apostol Pablo, meron siyang karamdaman na kanya pong binabata sa kanyang sarili. Hindi natin alam kung anong sakit ni Pablo. Kahit ang mga Bible scholars po, hindi nag-agree kung anong sakit meron si Pablo. Pero sinabi ng ating Panginoon sa kanya, nung siya nanalangin, Lord, take away this thorn of the flesh from me. Ang sabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, my grace is sufficient. My grace is enough. So brothers and sisters in Christ, ano man ang iyong bitbitin na hawak mo ngayon, always remember the grace of Jesus is enough. Amen. And if you think about that, you forget your own problems. You forget your own burdens. And you begin to minister to one another. So, ano po ang dapat nating maunawaan dito sa passage na atin pong binabasa? First, we encounter God as a church when we are rooted in Christ. Mai-encounter po natin ang Diyos bilang isang iglesia kung tayo po ay nakaugat kay Jesus. Mayroon pong kanta ang mga sinaunang Kristiyano nung unang panahon, ang sabi nila, be very sure, your anchor holds and grips the solid rock. Kasi si Kristo lang ang hindi nagbabago. Ang mga tao sa ating paligid nagbabago. Yung mga taong ating tinitingnan nagbabago. Ang mga taong tinitingnan natin as models nagbabago. Ang ating kapatid, ang ating mga katabi na yan, nagbabago yan. Bawat birthday, sinasabi parati, happy birthday, Sister Mila, sana hindi ka magbago. Yun talaga ang totoong wish na hindi matutupad, Brother Mel. Tama po ano? Kasi we are designed to change. Naniwala po ba tayo doon? We are designed by the Lord to change. Amen. 2 years ago, napansin ko, may tumubo dito na kulay puti. So binubunot-bunot ko. Noong isang araw, pagtingin ko sa salamin, minsan ako tumingin sa salamin 5 na sila. 5 na yung puti. Naalala ko, 38 years old na pala ako. Akala ko mga 17 years old ako. I'm already 38 years old. Tapos, nung iniisip-isip ko, yung mga bata na tinuruan ko sa Children's Church noong 2005, 2006 dito sa ating church, may mga anak na, Sister Helen. Just imagine. May mga anak na sila. We should be reminded that the only person whom we can put our full trust ay ang Panginoong Hesus lang. Amen. Panginoong Hesus lang. Kasi lahat tayo, we are designed to change. Pero alam nyo ba,
ang expectation na change sa atin ng ating Panginoon is from glory to glory? Amen? The Lord expects us to change, but our change must be from glory to glory. Pakisabi sa inyong katabi, kapatid, magbago ka. Dagtungan ninyo, baka mali ang pagkaintindi, upang maging kagaya ka ni Jesus. Yan. We encounter God as a church if we are rooted in Christ. Ang nais natin, makita natin ang Diyos dito sa Ujungan Foursquare Gospel Church. Gusto natin na makita ang Panginoon maging sa ating mga sarili. Pero may kailangan. We should be rooted in Christ. So cleansing and pruning are necessary in order to prepare us for deeper fellowship and fruit. Sa verse 2, ang sabi ng ating Panginoon, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Pruning ay hindi po maganda. Kasi nakakashock. Nagdudulot ng stress. Di ba ang pruning nagdudulot ng stress? Kaya nga may mga taong naniniwala na, pag pinutol yung puno, nagsusungon ko, no? Di ba? Halimbawa, may puno ng kalamansi. Tapos, pinutol mo yung kanyang mga sanga. After that, hindi na siya namumunga. Sabi nila, bakit hindi na namunga yung kalamansi? Kasi nagsungon. Tama po Nagsungon. Pero nung isang linggo, nakapanood ako, pati yung palay, pinuprune pala. Dinadalhan noong grass cutter, pinuputol yung mga palay, ang taba-taba na nung mga palay, pinuputol nila. Ang dahilan pala noon kung bakit nila pinuputol yung palay, para tumibay daw yung puno, para pag dumating man ang malakas na hangin o ulan, hindi siya basta-bastang hahapay. Pero may specific time, may specific period. Pruning is stressful para sa halaman. Pero if pruning is being done in proper way and in correct manner, it will be beneficial for the plant. Magiging beneficial siya sa halaman. So the same is true with us. If we believe that our Father in heaven is our vine dresser. Yan ang sabi sa verse 1, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Then we accept everything as His way of pruning us. At masasabi natin ang sinabi ng Apostol Pablo sa aklat ng Romans, all things work together for good, for those who loved Him and are called according to His purpose. Second, in verses 4 to 7, we encounter God
as the church, if we are dependent in our communion. Ma-encounter po natin ang Diyos sa ating church, hindi lamang if we are rooted in Christ, but we are also dependent in our communion. No Christian is meant to be solo. Hindi po dinesign ng Diyos ang bawat isa sa atin na maging solo lang. Hindi nais ng ating Panginoon na tayo po ay mag-individual ng worship sa Panginoon lang. Kaya nga ni-rebuke ni Pablo yung espiritu ng mga taga-Korinto. Sabi kasi ng mga taga-Korinto, ako ay kay Pablo, ako ay kay Pedro, ako ay kay Apolos. Pero may nagsabi din doon, ako ay kay Kristo. Walang pakialam sa human leaders. And all of them are being rebuked by Paul. May mga Kristiyano kasi nagsasabi na, wala akong pakialam kahit sino man dyan. Ang kailangan ko lang si Jesus. No. Kailangan natin ang isa't isa. Amen. That's why when the Lord gave gifts, He gave gifts to all believers. Lahat ng Kristiyano, binigyan niya ng kaloob. At walang isang Kristiyano na nasa kanya ang lahat ng kaloob. Wala. Kung nasa iyo na lahat ng kaloob, ipopromote ka na ng Lord. We need one another. We need one another. We need the rebuke of one another. We need the correction of one another. We need the teaching of one another. We need the advice of one another. We need the ministry of one another. Amen. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, kailangan kita. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan po natin ang isa't isa. So, ma-encounter natin ang church if we are dependent to one another. Pero pag pumasok tayo sa church at parang nakaganito lang yung mata mo doon dito lang sa harapan nakatingin, walang tingin-tingin sa kaliwa, walang tingin-tingin sa kanan, paano mo ma-encounter ang Diyos? The word communion, nanggaling yan sa Greek word na koinonia, which means fellowship. Pero may mas malawak. Kasi ang alam natin sa fellowship, UFW fellowship, magdala ng pagkain. Kaya nakatuwa yung mga UFW natin. Pag last Sunday of the month, anong ginagawa ng UFW? Nagbe-birthday fellowship. Sino po sa mga UFW dito ang hindi pa naka-join sa birthday fellowship? So join naman kayo. May birthday fellowship ang ating mga UFW. Nagtitipon-tipon sila, tapos, ano ginagawa ninyo? Kakain, uwi na. Pero maganda din naman yun, di ba? Pero much better doon na mas malalim pa dapat. Oo. Kasi, koinonia means partnership. So, ang koinonia, hindi lamang nag-fellowship, kain-kain, kanta-kanta, pray-pray, but it's more of partnership. Magka-partner. Malalim yon. Another meaning ng word na koinonia is sharing. Sharing. Sharing one's burden
and sharing one's joy. Hindi lang naman tayo nagsisharing sa ating mga kabigatan, nagsishare din naman tayo ng ating kagalakan. Amen. Ako po'y natuwa ngayong lumabas na kasi ang result ng board exam sa teachers. At meron pong nagpa-pray dito sa atin. Nag-message siya. After lumabas yung result, message agad siya sa akin. Sabi niya, "Thank you, Pastor, for praying. Kasi nakapasa ako sa exam." Sa palakpakan natin yung mga nakapasa sa exam. Praise God. Pero walang member ng Ujungan Foursquare Church na nagkuha ng exam ngayon, Teachers Board, no? Pero nakatuwa yung ganun. Alam nyo, ang Panginoon, mayroong pinagaling na 10 may sakit. Di ba lumapit sila kay Jesus? Humingi sila ng kagalingan? Tapos sa kanilang paglalakad, napansin nila, magaling na kami. So ano pong ginawa? Yung 9 nagpatuloy sa paglalakad. Yung isa, bumalik kay Jesus at nagpasalamat. Ano ang sagot ni Jesus? Hindi ba 10 kayong pinagaling? Nasaan yung 9? Minsan din sa ating fellowship, parang ganun din. Pag may problema, masabi yan, "Sister Helen, pag-pray mo ako." So Sister Helen naman, pray ng pray. May iyak-iyak pa yan si Mama Helen para maipag-pray lang tayo. Answered prayer na pala yun 3 months ago. Hanggang ngayon, umiiyak pa rin si Mama Helen ng kapipray para sa iyong problema. Bakit? Hindi na kasi bumalik at nagsabi, "Oy, Sister Helen, thank you ha. Pinag-pray mo ako, answered prayer na." Napakahalaga na pag tayo po ay mayroong pong hinihingi na prayer, bumalik naman tayo sa ating hiningian ng prayer at magsabi na, "Sis, Brad, salamat. Pinag-pray mo ako. Kahapon 3 ang problema ko, ngayon 2 na lang." Magandang sinishare natin. Not only our burdens, but also our joys. Amen. Kasi kung meron kang nilalapitan na kapatid na humihingi ka ng panalangin sa kanya, that brother or sister is really praying for us. Hindi lang naman sabi, "Oh sige, pinagpipray kita, tapos na, nakalimutan na." When we pray, when somebody asks prayer from us, we mean business. Ipinagpipray natin sila. Amen. Pero mga kapatid, pag walang bumalik sa inyo na magpasalamat, huwag kayong magsawang manalangin. Huwag magsawang manalangin. Amen. Ayag madla. Madla baga? Madla rin halis Ujungan, no? Huwag kayong magmadla. Huwag tayong magsawa manalangin. Always pray for one another. If Christ's word dwell in our churches, and if we are being united in prayer, in worship, alam nyo, may gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. And lastly, we encounter God as a church when we bear fruit that glorifies Him. Sa verse 8. May encounter natin ang Diyos sa atin pong church kung tayo po ay namumunga ng bunga na nakaka-glorify sa Diyos. Ang sabi, may sa kasabihan na nagsasabi ng ganito, "You shall know the tree by its fruit." Malalaman mo ang puno, depende sa kanyang bunga. Halimbawa, may nagbigay sa iyo ng puno ng sintures. At sabi sa iyo, "Ay, matamis itong sintures."
masasabi natin na matamis talaga yung sinturis na yon kung mamunga na siya. At pagkakuha mo ng bunga, pagtikim mo ng bungang yon, matamis. Kaya masasabi mo na, matamis ang sinturis. Lahat tayo namumunga. Amen. Lahat tayo namumunga. Pero hindi lahat namumunga ng bunga na nakaka-glorify sa Diyos. Ma-encounter natin ang Diyos sa ating church kung tayo po ay namumunga ng bunga na nakaka-glorify sa Diyos. Sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, merong sinabi ang Biblia, ang Apostol Pablo, patungkol sa bungang yan. Ano po yung bunga na nakapag-glorify sa Diyos according to Galatians chapter 5? It is love. Pwede bang sabihin natin? Love. The fruit that glorifies God is love. Ngayon, anong klaseng love? Si Paul ay may characteristics ng mga love na ito. Sa Galatians chapter 5, pwede pakibuksan po ng ating mga Bible. Galatians chapter 5, verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig? Ito yung karakteristik ng pag-ibig na yan. Una, joy. Pwedeng pakisabi po, joy. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig at ang pag-ibig na yan ay may kagalakan. It is a deep spiritual delight in God and not dependent on circumstances. Another characteristic of that love is peace. Ang tunay na pag-ibig na nanggagaling sa banal na Espiritu ay may kapayapaan. Ay may kapayapaan. There is always peace. Ano pang bunga, ano pang karakteristik ng love na yan? There is patience or long-suffering or forbearance. Anong gustong sabihin nito? Your ability to endure the imperfection of others. Yan pala yung long-suffering. It's not about you, but it's about how you endure the imperfection of others. Kaya kahit parating late ang makasama nyo sa choir at saka sa worship team, kailangan pala natin ng love. So rebuke din yun kay Pastor Andrew. Kasi dapat ang love niya ay merong patience. Tandaan po natin that every one of us are not finished products. Pakisabi sa inyong katabi, hindi ka pa finished product. Dagdagan nyo ng product, ha? We are not yet finished product. Pero, kaya may pero yan, ha? Hindi po gustong sabihin noon na hindi pa tayo finished product, ay dyan na lang tayo. 5 years na tayo sa ministry, yun pa rin ang issue natin. Hindi pa ba tayo natututo? We should learn. Amen.
Amen. We are patient to one another, but we are also expecting one another to learn. Kasi nakaka-demoralize din naman yung mga paulit-ulit na mga bagay na dapat ay natutunan na natin. Nakakaubos po yun ng lakas. Nakakaubos po yun ng, tawag dito, encouragement. Pag every time na lang na tayo po'y nag-gathering, yun at yun pa rin ang napapansin sa atin, there's something wrong with that. Tama po ano? There's something wrong with that. Kaya nga, humiling tayo sa banal na Espiritu, Lord, tulungan niyo po ako para mapagtagumpayan ko po ang ganitong klaseng kahinaan. Help me. And we can also learn from others who become victorious in those kind of weakness. Patience. Another po na bunga o karakteristik ng love na ito, joy, peace, patience, ano pa? Kindness. Itong kindness na ito is defined as willingness to give beyond what is owed. Yung kaya mo ba, willing ka bang ibigay ng sobra pa sa ini-expect sa'yo? Yan ang kindness. We are not kind if we are just simply returning what is given to us. We become kind if we are exceeding what has been given to us. Okay? Kindness. Another is goodness. This love must have goodness. This is doing what is right. Another is faithfulness. Faithfulness is your loyalty and trustworthiness to God and others. That is love. Another na characteristic ng love according to Paul is gentleness. Gentleness does not mean you are weak. That's why you become gentle. Gentleness is about humility, even under pressure. Ito ang aking napakalaking kahinaan, Mama Helen. Gentleness. And of course, self-control. You discipline your own desires and actions. Kahit gusto mong sabihan yung iyong kasama dahil parati siyang late at gusto mo siyang sabihan, nagtitimpi na lang. Pagtitimpi. Self-control. Napakaganda na maintindihan po natin na ang nais ng Panginoon ay ma-encounter natin siya sa church na ito. We encounter God in this church by being rooted in Jesus Christ. So let's continue to grow in His Word. And let us continue to grow in His presence. Sapagkat sa magitan ng atin pong growth, kasama ang ating Panginoong Jesus, at sa atin pong pamumunga ng expected na bunga ng ating Panginoon, makikita ng iba, makikita ng ating kapatid, makikita ng ating mga community members, makikita sa atin pong workplaces, buhay ang Diyos na ating sinasamba. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God. Buhay ang Panginoon na atin pong sinasamba.